Kumusta mga bata? Halina, atin pag-aralan ang pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, AM at PM, gamit ang analog at digital clock. Ito ang ating magiging aralin para sa ika-4 na markahan, Mathematics 2. Ako ang inyong magiging guro, Chernichelle. Para sa ating layunin, ito ay ang natututuhan ang pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, AM at PM, gamit ang analog at digital clocks. Ano ang inyong nakikita mga bata? Mahusay! Ang bagay na ito ay isang orasan. Marunong ba kayo bumasa ng oras? Magaling! Mayroon tayong 2 uri ng orasan na makikita at ginagamit. Ang isang ito, na mayroong mga kamay at gumagalaw, ay tinatawag natin na analog clock. At ang isa naman ay digital clock. Ganito naman ang kanyang itsura. Yan. Wala siyang mga kamay, ngunit makikita natin na meron ding mga bilang sa kanyang harapan. Halika! Ating alamin ang mga bahagi ng mga orasan. Ang orasan ay ginagamit natin upang matukoy ang mga oras. Maging ang analog clock o ang digital clock ay kakikitaan natin ng oras at minuto. Sa analog clock, meron tayong tinatawag na minute hand at hour hand. Ang hour hand ang magsasabi kung ano ang oras, at ang minute hand naman ang magsasabi sa atin para sa minuto. Ito naman ang kanyang mukha o ang kanyang face. Sa digital clock, ito ang magsasabi o tumutukoy sa oras, at ito naman para sa minuto. Ganito naman ang mukha ng isang digital clock. Alam niyo na kung ano ang mga bahagi ng isang analog clock at ng isang digital clock. Magtungo naman tayo kung paano ang kanilang magiging paggalaw. Katulad ng aking naipakitang larawan, ang orasang ito ay isang digital clock. Madali lamang basahin ang mga oras at minuto sa isang digital clock sapagkat titingnan lamang natin ang mga bilang sa unahang bahagi na magsasabi ng oras at ang mga bilang sa ikalawang bahagi para naman sa minuto. Sa orasang bahagi, hindi ito basta-basta nagpapalit ng bilang. Hanggat hindi natatapos ang minuto, mula sa 00 hanggang 59, hindi ito magpapalit ng oras. Katulad nito, ika-6 ang nasa oras at 59 naman sa minuto. Sa ika-6 na pong minuto, ito ay babalik na sa 00, hudyat na magpapalit na tayo ng oras. Mula sa 6:59, magiging 7 o'clock o ika-7 na oras. 6:59 AM kung umaga, 6:59 PM kung hapon o gabi. 7 o'clock AM naman kung umaga at 7 o'clock PM naman kung gabi. Ayan,
Alam niyo na ngayon kung papaano basahin ang digital clock? Puntahan natin ang isang analog clock. Kung makikita natin ang kanilang mga paggalaw, makikita natin na ito ay mula sa kanan papuntang kaliwa o clockwise. Bawat kamay ay gumagalaw na nagpapahiwatig na lumilipas ang mga oras at lumilipas din ang mga araw. Ang mga bilang na mula 1 patungo hanggang 12 ang magsasabi ng oras. Yun ang una nating isusulat. Kung saan nakaturo ang orasang kamay, yun ang bilang na isusulat natin sa paraang digital. At ang pula naman ang susundan natin para sa minuto. Sa tapat ng 12 oras, makikita natin ang 00. Sabi ko nga, kapag humabot na sa ika-59 o ika-79 na minuto, babalik na sa 00 ang ating minuto. Sumunod, ang 5, 10 sa ikalawang oras, 15 sa ikatlo, 20 sa ika-4, 25 sa ika-5, 30 sa ika-6, 35 sa ika-7, 40 sa ika-8, 45 sa ika-9, 50 sa ika-10, 55 sa ika-11, at sa halip na 60, back to 0 tayo sa ika-12. Sa bawat pagitan ng 5 interval ay makikita natin ang mga bilang. Mula sa 0, kung nandito ang tapat ng minuto, ito ay makikita natin na 3, 4, 5. Sa pagitan naman ng 5 at 10, ito ang mga hudyat na 6, 7, 8, 9. Sa pagitan ng 10 at 15, 11, 12, 13, 14, hanggang sa makumpleto natin ang pag-ikot sa minuto ng ating orasan. Subukan natin ang pagbasa at pagsulat ng oras. Pagmasdan mga bata ang ating larawan. Ito ay isang analog clock. Tingnan natin kung saan nakaturo ang maikling kamay o hour hand at ang mahabang kamay para naman sa minute hand. Unahin natin ang para sa oras. Saan nakaturo mga bata ang maikling kamay o ang hour hand? Magaling! Nakaturo ito sa ika-11. Kaya isusulat natin ang 11 bilang. Gagawin natin ito or ang pagsulat sa pamamagitan ng paraang digital. Lagyan natin ng bantas na tutuldok o tuldok sa itaas, tuldok sa baba para ilagay ang pagitan sa oras at minuto. Meron na tayong bilang para sa oras. Ang nawawala naman ay para sa minuto. Saan nakaturo mga bata? Ang mahabang kamay o ang minute hand? Mahusay! Ito ay nakaturo sa bilang na 12. Ngunit ilalagay ba natin ang ika-12 bilang para sa minuto? Mahusay! Hindi mga anak. Ang ilalagay natin para sa minuto, katulad ng ipinakita ko kaninang larawan ay 00. Yan. Bakit? Dahil ito ay nagpapakita ng eksaktong
oras, 11. Ngunit, paano natin malalaman kung umaga ba o gabi? Maaaring ito ay 11 ng umaga kung araw. AM ang ilalagay natin. O 11 naman ng hapon, PM naman ang gagamitin natin. Tingnan pa natin ang ibang mga halimbawa. Ito ang analog clock muli, at ito naman ang digital clock. Magkatulad ba ang ipinakikitang oras ng dalawang orasan? Tama. Ang mga orasan ay nagpapakita ng mga oras na 12. Isusulat natin ang 12 ng umaga para sa analog clock kung ito ay araw, at sa digital clock makikita natin ang pananda na AM. Ano ba ang ibig sabihin ng AM? Ito ay nangangahulugang ante-meridiem o AM sa pinaikli. O sa ibang salita, ito ay nangangahulugang before midday. Gagamitin natin ang AM sa oras na 12 ng umaga o hating gabi hanggang 11:59 ng araw bago uli ang 12 ng tanghali. Ulit, 12 o'clock AM hanggang 11:59 AM. Before midday. Umaga, mga bata, ang ating oras dito. Tingnan naman natin ang isa pang halimbawa. Muli, magkatulad ang oras na ipinakikita ng analog clock at digital clock. Nakaturo sa analog clock ang maikli at mahabang kamay sa 12. At sa digital clock naman, makikita natin sa oras ang 12 at 00 sa minuto. May pananda rin ito na PM. Ano ang ibig sabihin? Ang ipinakikita nito mga anak ay 12 ng hapon. PM ang ating gagamitin. At anong ibig sabihin ng PM? Post meridiem. O ito ay tinatawag natin na after midday. Kailan mag-uumpisa ang oras para sa PM? Mag-uumpisa ito sa 12 ng tanghali o 12 noon hanggang 11:59 naman ng gabi. PM ang ating gagamitin o post meridiem. Naunawaan ba? Mabuti kung ganun. Tayo ay magpatuloy. Isa pang halimbawa. Muli, magkatulad ba ang kanilang mga oras? Mahusay. Pareho ang ipinakikitang oras ng ating analog clock at digital clock. Kapag gumamit tayo ng digital clock, makikita na kaagad natin ang oras. 2:34 PM. Ibig sabihin, 12 at 34 na minuto ng hapon. Tingnan na nga natin ang mga kamay para sa ating analog clock. Halos nasa pagitan ng 2 bilang at 3 bilang ang kamay para sa orasan. Ito ay nagpapahiwatig pa rin ng isusulat natin para sa oras ay 2 bilang. Bilangin naman natin ang para sa minuto. Pamula dito sa ating bilang na 1, nagpapahiwatig ito na ang ating minuto ay 5. 5, 10, 15,
20, 25, 30. Wala pa sa ikapito ang ating minuto, kaya from 30, bilangin natin ang maliliit na bilang. 30, 31, 32, 33, 34. Yan, kaya ang ating oras ay 2 at 34 na minuto. Paano natin isusulat ito? Maaaring isulat natin ang 2 at 34 na minuto ng hapon, katulad din sa pagbasa. Maaari din namang 34 na minuto makalipas ang 2 ng hapon. Dahil 30 minuto na ang nakalipas. At maaari din namang 26 na minuto bago maging 2 ng hapon. So, sa isang oras, meron tayong 60 minuto. Ibabawas lang natin ang 34 na minuto. Ang matitira na ay 26 para makuha natin ang isang buong ikot ng orasan para lumipat ang oras. Sunod, guguhit naman tayo. Basahin natin. Iguhit ang oras na 4 at 50 minuto ng hapon sa analog clock. Kapag analog clock, ito ay ang orasang mayroong mga kamay. Gumuhit tayo mga bata. Tingnan natin ang itsura ng ating orasan. 4 na oras at 50 minuto. Kung makikita natin, nasa pagitan or malapit nang lumipat sa 5 ng hapon. Ilang minuto na lamang. Meron na lang tayong 5, 10, 10 minuto para mag-5 ng hapon. Kaya, kung titingnan natin, ito ay 4 at 50 minuto ng hapon. 6 na po, bawasan ng 10, 50. 4 at 50 minuto. Sunod, iguhit ang oras na 20 minuto makalipas ang 3 ng hapon sa analog clock at digital clock. Ayan, 2 orasan ang ating gagamitin. Ilang minuto daw mga anak? 20 minuto. At ano naman ang oras na itinuturo? 3 ng hapon. Tingnan natin. Ito ang ating analog clock. Nakaturo ito malapit sa 3 bilang. Bakit hindi siya eksakto sa gitna? Sapagkat lumipas na ang 20 minuto. Hindi na siya nakaturo dito sa 12. So, sa bawat paggalaw ng ating minute hand, gumagalaw din unti-unti ang ating hour hand. Tama bang itinuturo ng ating minute hand ating bilangin? Muli, nakaturo na sa 3 ang ating oras. Gumamit tayo ng bantas na tutuldok. 5, 10, 15, 20. Ibig sabihin, tama ang ating analog clock. 3 ang ating oras at 20 naman para sa ating minuto. Isinulat natin ito sa paraang digital. Tingnan nga natin ang ating digital clock. Yan mga bata. Sa digital clock, mababasa natin ang 3 o 3 para sa oras at 20 naman para sa kanyang minuto o 3:20. Paano natin malalaman na hapon mga bata ulit? Mahuhusay talaga. Gagamit tayo ngayon ng
panandang PM sapagkat ang hinihingi sa atin ay hapon. Isulat natin ang PM. 3:20 PM. Ngayon, natuto ba kayo mga anak? Mabuti kung ganun. Maaari nyo nang gawin ang mga gawain sa inyong mga module sa gawain sa pagkatutong inilaan para sa ating aralin. Kung natapos nyo na ito, binabati ko kayo mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro. Salamat at paalam!